Okay, magandang umaga sa lahat. Nangyaring tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay, Ginoo, maaari mo pangunahan ng ating panalangin. Okay, maraming salamat. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Ako, si Ginoong Bernardine G. Sevilla, ang inyong guro sa araw na ito. Okay, meron bang lumiwan sa klase? Okay, mabuti naman kung gano'n. Okay, ngayon, meron akong ihandang layunin na nais kong matamo ninyo pagkatapos ng ating talakayan. Narito ang ating layunin. Una, nabibigyang kahulugan ang salitang palaisipan. Pangalawa, napapahalagahan ang gamit at pagkakita ng palaisipan. At pangatlo, nakabubuo ng sarili mga palaisipan. Bago natin talakayin ang ating aralin, ay maglalaro muna tayo at tatawagin natin ito music please. Sa larong ito ay kailangan natin ng 5 manilalaro. Ganito ang laro natin. Pagpapatugtog ako ng musika, kayo naman ay sasayaw sa loob ng classroom. Kapag pinahinto ko ang musika, ay dapat huminto rin kayo. Sa pagsayaw, ang mahuling kumikilos ay siyang sasagot sa ating mga katanungan. Ang maiwan ay siyang tatangkay. Tandaan, ang makasagot sa katanungan ay may kaakibat na puntos na makukuha. Maliwanag ba? Okay, kung ganun. Para sa ating unang katanungan, kay Ginoo, tumpak. Ang sagot ay 3 maya. Ngayon naman para sa ating pangalawang tanong, Bilibini. Okay. Anong sagot? Okay, tumpak. Ang tamang sagot ay plansa. Base sa ating ginawa, batid kong may idea na kayo kung ano ang ating paksa. Ano kaya ang ating paksa? Bugtong? Tingnan natin. Ang paksa natin ay tungkol sa palaisipan. Ating simulan ang talakayan sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa palaisipan. Binibini, Ginoo, maaari bang basahin? Okay, ang palaisipan ay isang uri ng laro o tanong na naglalayong subukin ang katalungan at kakayahan sa pag-isip ng isang tao. Layunin nitong pasingahin at kawin ang kaisipan ng mga taong nagkakatipon-tipon sa isang lugar. So, ang sinasabi sa palaisipan, ang ibig sabihin, ang palaisipan ay isang laro. Okay. Sa kulturang Pilipino, ang mga palaisipan ay popular at ginagamit upang pasiglahin ang isip at pagbigay ng kasiyahan. Alam niyo ba na ang palaisipan ay nasaan yung tuluyan? Layunin nitong pasiglahin at pukawin ang kaisipan ng mga taong nagtipon-tipon sa isang lugar. Ngayon, magkakaroon tayo ng 3 grupo kung saan ang bawat grupo ay mabibigyan ng salita at bibigyan nila ng sariling kahulugan. At ano ang gamit nito sa palaisipan. Bago ko ibigay ang mga salitang inyong bibigyan ng sariling kahulugan, ay mayroon ako inihandang insentibo na magsisilbing talaan ng puntos ng bawat grupo. Okay, narito ang ating insentibo. Gagamitin natin sa pagpupuntos sa bawat grupo. Sa pagbibigay ng puntos ay gagamit ako ng candy bilang basehan ng pagbibigay ng puntos. Ang bawat candy ay may katumbas na 5 puntos, kung saan ang siyang o silang napakahusay magpresenta ay makakatanggap ng 5 candy.
Ang siya namang mahusay magpresenta ng kanilang gawa ay may kaakibat na 4 na candy at tatlong candy naman para sa katamtaman ng pagpresenta. Malinaw po ba? Okay, mabuti kung ganun. Narito ang mga salita. Para sa unang pangkat, ang pagpapatalas ng isip. Yan. Pangalawa naman, ang edukasyon. At ang pangatlo ay kasiyahan. Yan. Kung inyong mapapansin, kung ano ang nakatampal sa inyo na garapon o jar, ay yan ang magiging jar nyo. Kung saan dyan ilalagay ang mga puntos o king. Malinaw ba? Okay, mabuti lang yun. Ayan. At ang nakakuha ng 5 puntos ay ang pangkat ng edukasyon. Meron silang 5 candy kung saan ito ang pinakamaraming candy na nakuha. At ang pangalawa naman, ang pangkat ng pagpapatalas ng isip. Ang pangatlo ay ang pangkat kasiyahan. Yun. Mabuti. At meron kayong nalalaman tungkol sa ating paksang palaisipan. Sa punto ito, meron akong inandang 2 katanungan kung saan magtatawag ako ng mga mag-aaral na sasagutin ang inanda kong katanungan. Paliwanag ba? Okay, para sa unang katanungan, babasahin ko. Ang unang katanungan ay, ano para sa iyo ang kahulugan ng palaisipan? Okay, tumpak. Mabuti naman kung gano'n, may nalalaman na kayo tungkol sa palaisipan. Sa pangalawang tanong naman, okay, pangalawang tanong, ano ang layunin ng palaisipan? Okay, mabuti naman kung gano'n. Alam niyo na talaga ang paksang palaisipan. Okay? Maraming salamat. Ngayon, patid kong may kaalaman na kayo sa ating paksang tinalakay ng palaisipan. Sa puntong ito, ay magkakaroon tayo ng pagkatang gawain na kung saan ay bubuo kayo ng 2 pangkat. Okay, narito ang panutong. Gumawa ng sariling palaisipan at ipresenta sa klase. Lino ba, class? Okay, buti kong ganon. Ngayon, kumuha kayo ng isang kapat na papel. Narito ang ating panuto. Basahin at unawain mga sumusunod at tanong, piliin at isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Maliwanag ba? Meron lamang kayong 5 minuto para sagutin ito. Okay, tapos na ba lahat? Okay, mabuti kong ganon. Ngayon, atin na itong i-pawasto. Okay, para sa unang bilang, ano ang palaisipan? Okay, ano ang iyong sagot? Okay, tama. Tumpak. Letrang D. Ito ay isang uri ng bugtong. Letrang D. Check. Sa pangalawang bilang, ano ang layunin ng palaisipan? A. Magbigay ilo sa mga tao. D. Anong sagot? Okay, ang tamang sagot ay letter B. Tumpak. Pangatlo. Okay, layunin bukawin posibleng ng palaisipan ng mga tao. Okay, anong sagot nyo? Bugtong ba? Letter A? Okay, tumpak. Wala isipan. Okay? Okay, bumunod tayo sa pang-4. Okay, anong sagot nyo sa pang-4? Ano? A? A ba? Tumpak. Ikatlo. Check. So, ulit bilang?
Ano ang mas magaan? 1 kilong bulak o 1 kilong bato? Ano kaya? Tama. Parehas lang. Letter D ang sagot dyan. So, ngayon, sino nakuha ng mga ng perfect? Okay, very good. Perfect lahat. Mabuti kung gano'n. Okay, ngayon, sa punto ito, ating ang tatapusin ang ating talakayan. Okay. Batid ko maliwanag sa inyo kung ano ang palaisipan at naintindihan nyo ng maayos. Okay? At huwag kalimutan, meron tayong kasunduan. Magsaliksik tayo tungkol sa para sa ating kasunduan. Magsaliksik ng higit pang mga palaisipan at lumikha ng digital na presentasyon upang ibahagi ito sa klase. Maliwanag ba? Okay, mabatid mo nun. Okay, tumayong lahat. Paalam na klase. Okay, maraming salamat.